Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Army, si Colonel Louie Limaala. Colonel, good morning. Good morning, Pong Angel. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, siguro ho, isang paglilinaw lang muna ang umpisahan natin. Ano ba talagang nangyari doon sa Mindoro? It was an encounter? Yes, tama yun. No? Meron tayong intelligence-driven report, no? Na merong mga consolidation ng members ng New People's Army doon sa area ng Occidental Mindoro, specifically doon sa Abradi Ilog. Kaya nag-conduct ng focused military operations yung ating mga tropa ng 2nd Infantry Division doon sa area. Oo. And nangyari yon during the holidays. Sabi nyo naman, wala namang ceasefire na idineklara ang armed forces, di ho ba? Yes, tama yun. Wala tayong ceasefire na dineclare, kaya tuloy-tuloy yung ating pag-conduct ng internal security operations to ensure yung safety ng ating mga kababayan. Oo. And anong ginagawa ng mga kabataang, yung isa estudyante, yung isa naman PhilAm? Anong ginagawa nila doon, Colonel? Based on the information. Base doon sa ating information, no, itong mga estudyante na nandoon sa encounter site, sila na ito yung mga na-recruit ng CPP-NPA at ready na sila para isampa or mag-join, no, doon sa New People's Army. Kaya ito yung mga nakakabahala rin, no, na may mga estudyante pa rin, lalo-lalo na itong si Anicotche na US citizen pa at nandito nga sa Pilipinas para mag-join dun sa New People's Army. And sinong nag-recruit sa kanila? Kabataan Party List? Sa initial information natin, members ng Kabataan Alliance ng US at pinroseso yung kanyang pagpunta dito sa Pilipinas ng migrante. At tinanggap siya dito. Nung dumating siya dito sa Pilipinas, tinanggap siya ng karapatan. Sila yung nag-alalay sa kanya para makapunta doon sa lugar kung saan naganap nga yung encounter. Anong kinalaman dito nung yung isa ang miyembro ng Kabataan Party List, yung napatay? Halos lahat ng mga nandoon, kung meron pang mga ibang mga estudyante or ibang mga civilian pa doon ay pinroseso sila, ni-recruit sila from the different sectors to join the NPA. Ang hindi ko maintindihan, why are they complaining about the bombings? May bombing ba talaga nangyari? Meron naman tayong ginamit natin yung available assets ng Armed Forces of the Philippines. Meron tayo doon na Black Hawk, meron tayo doon na mga attack helicopters din. Ang purpose nito is to secure din yung ating mga tropa dahil nga encounter yon at palagi pag ang ating mga kasundaluhan kapag nasa disadvantage position dahil yung mga NPA na yun ay matagal, kumbaga medyo matagal na rin sila doon at nakapag-establish ng kanilang defensive position. So kinakailangan din natin protektahan yung ating mga personnel pagdating dyan sa mga ganyang mga encounter. And i-focus lang naman doon sa area na yun, doon sa bundok na yun, yung bombing na nangyari. Merong mga reports kasi part of that, may mga reports yung ating mga kababayan doon sa lugar na meron silang mga nakikita mga armadong grupo, nagko-consolidate. So tayo naman ay nag-conduct ng focused military operations. And then during the course ng operations ay yun nga, nagkaroon nga ng enkwentro, nakita nila yung ating tropa at doon na nag-umpisa yung enkwentro. Kaya nung napansin ng tropa na medyo malakas sila lumalaban, kaya tayo nag-request ng air support. No? Kaya sila lumalaban dahil pinoprotektahan nila din yung mga nandoon sa loob, no? Yung mga na-recruit nila. Kaya yun din ang isang posibilidad bakit medyo nagkaroon ng matinding
encounter doon sa area. Oo. Yung mga inilabas na attributed ho sa Armed Forces, sa Philippine Army, yung pong lumabas na video niting si Anicoche, ang sinasabi ng ibang mga grupo, mukhang staged daw po yun. May director pala kayo dun sa ground. lumang propaganda na nila ito, no? Kapag wala na silang mahanap na rason, lahat na lang ng kwento gagawin nila para to discredit yung deliberate na focus military operations ng even yung pag-rescue kay Stantal Anicoche ay ginagawa nila ng kwento to discredit na yung ating mga personnel. And we are assuring naman na lahat ng ginagawa ng ating tropa ay nakabase yan. We respect the rule of engagement, yung ating humanitarian international law. So lahat priority natin yung human rights pa rin doon pag nagkakandak tayo ng focus military operation. Si Anicoche, nung mahuli, wala naman siyang dalang baril. Base doon sa initial na information na received natin na wala siyang dalang baril. Although we are considering her as a person of interest dahil ang tanong natin, bakit siya nandoon sa area sa lugar ng encounter. Naparapin din ba siya? Nagkaroon ba ng parapin test para malaman kung nakapagpaputok siya? Sa ngayon, ang focus pa lang natin is yung kanyang health condition. No? Dahil doon sa encounter, nagkaroon siya ng shock. But definitely, she's being assisted by third-party lawyer from the Integrated Bar of the Philippines. And I believe nagkandak na rin ang 2nd Infantry Division ng mga initial investigation. So baka kasama na doon yung paraffin test. Okay. And meron din kanina may nabasa akong report na meron din siyang pinirmahang dokumento nagsasabing mas ginugusto niya ngayong manatili muna sa Second ID Hospital. Yes, tama yan. Kahapon nag-execute siya ng kanyang affidavit, no? Stating na mas gusto niyang mag-stay doon sa 2nd Infantry Division Hospital para mag-recuperate, no? Magpagaling muna doon sa kanyang shock na natamo during the encounter. Yung nanay nung isang kadre na namatay, umaapila na sa mga nag-recruit sa kanila, na itigil na itong pangungumbinse o pag-brainwash sa mga kabataan. Sa totoo lang kasi wala naman tayong makitang dahilan para mamundok pa itong mga kabataan ito. Libre edukasyon, di ba? Lahat naman tayo may hinaing sa gobyerno. May mga nakikita tayo na malaya naman tayong questionin yung mga anomalya sa gobyerno. So, pakiusap po ng mga magulang, sana naman wag nang gamitin itong kahinaan ng ilang mga kabataan sa pagre-recruit. Baka may magusto kayong iparating din ng mensahe, Colonel. Tama po yun. Tayo nga ay nagpapasalamat doon sa mga magulang na nanawagan na itigil na yung pagre-recruit, no? Pagkatapos nilang i-recruit yung ating mga kabataan, pagkatapos gamitin at kapag hindi na nila mapakinabangan ay pinababayaan na lang, no, iniiwan dun sa encounter site. So tapos ang problema nito, yung kinabukasan itong ating mga kabataan ay nasisira, no. Patuloy yung panawagan natin sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang na palaging bantayan yung kanilang mga anak, tingnan yung mga organisasyon na sinasalihan at ganoon din sa ating mga kababayan na itigil na, no, iwag na natin suportahan itong mga progresibong grupo nito dahil wala naman itong naidudulot na sa atin. Maganda ang takbo ng ating sistema, no, dito sa ating bansa. Ang kinakailangan lang ay yung pakipagtulungan natin. Hindi natin kinakailangan labanan gamit ang armas, no? Kinakailangan natin magtulungan para maayos yung ating mga Colonel, para mabigyan natin solusyon yung ating mga problema. Oo. Pero may ugnayan na rin kayo ng US Embassy sa kaso nitong si Anicoche. Yes, binisita na rin siya ng mga personnel ng US Embassy para tingnan yung kanyang
kalagayan doon. At tuloy-tuloy naman yung pag-ugnayan din natin yung sa kanyang pamilya dahil ang kanyang pamilya ay nakabase sa Amerika. And alam nila na kaya ito pumuwi ng Pilipinas para doon sa pagsapi niya dito sa Kilusa? Talagang nagtataka rin sila bakit siya doon sa encounter site. Kaya talagang nung unang araw pa lang nung napabalita na nawawala si Chantal ay nakipag-ugnayan tayo kaagad sa kanyang pamilya at ang request nga nila ay i-ensure yung kanyang safety kung sakaling mahanap siya. Mhm. Kaya ganoon na yung ating kaya ganoon yung efforts natin, tuloy-tuloy yung ating focus military operations pa rin doon to ensure na pag meron pang mga ibang mga na-recruit doon ay mailigtas natin. Okay. At ang kategorya niya ngayon ay person of interest. Yes, tama yan. Siya ay person of interest. Wala pa namang sasampa sa kanyang kaso. Lahat ay tinitingnan natin yung anggulo. Ang priority ngayon ng Philippine Army ay yung kanyang mabilis na pagka-recover doon sa shock na kanya nakuha during the encounter. Oo. Colonel, mga gaano karaming kabataan pa ang napasama dito sa pangungumbinsing itong ng mga NPA? Dito sa initial na nabanggit ni Chantal, medyo marami din, pero hindi niya ma-determine kung ilan. Oo. However, may mga bagong recruit doon na nandoon sa lugar, pero hindi lang estudyante, kundi pati na rin sa ibang sektor. May mga na-recruit sila. Dahil ito, tinataon lagi ng CPP-NPA yung pagpapasampa ng kanilang mga na-recruit doon sa armadong grupo dito sa celebration nila nga sinasabi nilang CPP anniversary every December 26. Kaya nandoon nagkaroon ng consolidation para ipasampa itong mga na-recruit nila doon sa armadong grupo. Paano naman doon siya nabola? Dati na siyang miyembro ng Kabataan Alliance, take advantage ng CPP-NPA yung kanyang pagiging agresibo, yung kanyang mga parawagan. So kaya madali siyang na-recruit. Ang hindi lang niya alam na ganito pala yung sitwasyon doon sa loob. Kaya pinili niya sa ngayon, pinili niya na manatili muna doon sa Second ID Hospital dahil siguro na-realize niya na hindi pala ito yung ipinangako sa kanya doon sa loob. Hindi, tsaka baka takot din siya. Baka mamaya, pagka lumabas siya kung anong gawin sa kanya nitong NPA ng Kilusan. Priority pa rin natin. Priority natin yung kanyang security pa rin. Oo. Anyway, Colonel, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Yes, maraming salamat Kong Angel at mabuhay na lahat. Ang spokesperson po ng Philippine Army, si Colonel Louis Di Maala. Maganda umaga, Pilipinas!